So, yun po, yung gaya po ng binanggit natin, mahalaga po na yung process na tinatawag. Kaya this February, may tinatawag na encounter. Ito po ay ibang encounter to. Lahat naman tayo nakapag-encounter na before. Pero wala pang date, Pastor. early Feb, baka first titignan ko lang po yung first basta po Feb tayo dyan. So encounter po dito. Pag sinabi encounter, ito yung personal mo kay Lord. Amen. Talagang excited ako rito kasi in the context of Christ in you. Yan, talaga pong na-enjoy natin to. At the same time, the more na lumalakad ka kay Lord, lalong magmamature ka, spiritual. Kasi tayo lahat, ignorance tayo talaga sa Bible, sa word ni Lord, sa plano ni Lord, di ba? May kanya-kanya nga tayong plano talaga eh. Pero ano pong nangyari sa mga plano natin? Sumablay lahat eh. Pero, kaya may tinatawag na will of God. Pag doon tayo papasok lahat. Pero hindi siya madali. Guys, sabi tita, hindi madali. May mga parang tanong ang hirap sagutin. Tama naman. Ako rin pares tayo. Hanggang ngayon po, may mga tanong din ako kay Lord na, ano sagot dito, Lord? Minsan si Lord, di rin naman ako ina-answer. Pero hindi totoo na hindi tayo naririnig nila. Lagi po tatandaan. Prayer, nabanggit na natin ito sa isang Sunday. Prayer doesn't change the mind of God. Hindi mo kayang i-please si Lord na sa gusto mo. But prayer change our hearts. Yung puso mo pala binabago ni Lord. May mga prayer na hindi sinasagot si Lord, kahit ng tagal-tagal mo sagutin ni Lord, faithful naman ako. Di ba may gano'n naman tayo? Totoo daw ako, Lord, sagutin mo lang ng prayer ko. Kasi hindi naman sinasagot. Yung pala, binabago niya yung puso natin. Hanggang yung wordings mo nabago na. Lord, your will be done. Di ba? Tito Sherwin, binanggit niya kanina. Hindi ko na hinangad yung sasakyan, gandang buhay. Gusto ko lang yung pamilya ko safe. Imagine mo, suko siya sa prayer niya. Nabago yung puso niya. Nag-iba yung prayer, no? Yung gusto na lang ni Lord yung gusto. So, natalo tayo. Yung will natin o will ni Lord. Pero isa lang sigurado, pag will ni Lord yung nagwagi, mas the best. Nakakita tayo ng dating adik. Ngayon, responsible father, no? Ang sarap kaya na maging responsible na tatay. Kasi lumaki po ako, hindi rin. Si father, biktima rin ng droga eh. So, ganun yung plano ni Lord, i-restore. Aayusin talaga. Pero process nito. Hindi natin pwedeng madalhin sila. Ako nga po, 13 years, pero ang dami pang babaguhin, ayusin nila. Kaya tita, ilang buwan na kayo sumusunod kay Lord? 6 months. 13 years, tita. 5 yan, magsisix. Opo, 13 years, umiyak pa rin naman ako kay Lord. Diba? Nagising nga lang ang pastor. Parang nagboy tayo eh. Parang nagboy tayo. Bigla siya, parang may galit. Ganito po kasi, tita eh. Ang hirap iwanan sa kanila. Kaya sabi ko doon sa isa, kasi yung isa, sige, parang hamo ka lang yung bago, sige, sabi naman siya, siyempre, ako sabi ko, ginaganda ko lang siya. So, ganito po yung gusto ko i-explain para mas makita din natin yung sitwasyon. Tayo po kasi talaga, malinis naman tayo kay Lord eh. Yun naman talaga yung original design. Pero nung nagkaedad tayo, pinanganak tayo, blameless naman talaga tayo. Pero yun nga, dahil pinanganak tayo sa mundo, nandito lahat. Ma-explore mo eh, makikita mo lahat. Hanggang lumayo tayo ng lumayo sa presence ni Lord. Tama? Pero the moment na na-encounter mo si Lord, yun naman yung ikaw ay humarap na kay Lord. Gets na ba? The more na lumalaki ka, wala kang hindi totoo. Kaya maraming sasabi, kilala ko naman si Lord, pero hindi po totoo yun na kilala ko si Lord. Hindi po. Sabi pa niyan, hindi naman ako nakakalimot. Hindi po totoo yun. So, yung tao, lumayo talaga kay Lord. Pero the moment na nga po na ikaw ay nakakilala kay Lord, yun na yung ikaw ay humarap na kay Lord. Ibig sabihin, process naman na ikaw ay babalik sa kanya. Nagets na po?
the moment na tinanggap mo si Lord, pabalik ka naman sa Kanya. At yung pagbalik na yan, ano yan, lifetime yan. Lifetime. Kasi malayo-layo yung buong anong kasalanan. Madami siyang impact sa buhay natin na ang hirap makabalik kay Lord. Totoo, di ba? Sabi nga, tita, gusto ko nang bumalik kay Lord, kaso kumakawala eh. Pinagbigyan ko nga nung Sunday, pinagbigyan niya, tita. Di ba? Minsan kailangan mong pagbigyan eh. Di ba? Hindi dahil, kasi gustong naalaw ni Lord yun, kasi ayaw ni Lord na mag-boast ka ng sa sarili. Ibang magyabang ka na kaya ko na maging perfect, maging banal. Kaya inaalaw ni Lord na sumasablay tayo para maging humble ka. Ayaw kasi ni Lord na mapagmataas. So, yung mga bagay na yun, sinasadya ni Lord. Sacrifice Oo, ko. talaga. Sinabi ko yun kay Mama Mel. Hindi sa akin pala. Hindi. Ano kung baga, kung hindi ka pahinog. Parang wala sa akin na masyado kang naglalaro, di ba? Parang nanghihina. So, thank you, tita. Sagutin pa natin yung mga tanong ni tita sa ating pong pag-share ng word ni Lord. So, yun po yung pinakang ano natin, purpose natin nung tinanggap mo si Lord, ang bumalik sa atin. Talagang save ka na, pero kailangan mong mag-grow sa salvation. Kailangan natin lumago bawat isa sa atin sa salvation. Bakit? Marami kasing kagaya ng mga malat sa buhay na wala pang relasyon kay Lord or pwedeng tumanggap kay Lord, di pa malalim kay Lord. Amen. So, ang ganda kasi ng shinare ni Bishop, i-connect lang natin para mas ano po natin. Kasi sabi rito, tingnan natin itong isang verse na. Matthew, ito. Sige, diretso po natin. Unahin ko po yung Mateo chapter 9, 35 to 38. Sabi rito, nilibot ni Jesus, ang mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang sa mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang lahat ng mga tao na may sakit at karamdaman. So si Jesus, nasundan niyo po, siya ay naglalakbay, kada punta niya, meron siyang ginagawa. Siya daw ay nagpagaling na may sakit, may karamdaman. Sabi po sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nang lulupaypay at litong-lito. Lulupaypay ba kayo, tita? Tayo, bawat isa sa atin, di ba? May dumarating sa tayo. Sabi rito, litong-lito. Nalilito po ba kayo minsan? Tama? Naguguluhan ka minsan, tama? Sumusunod naman ako sa Lord. Ba't parang gumugulo yung mga sitwasyon? Lalong Yan. kung sinisikip yung Yan. lahat. Akala natin gumugulo. Tama po? Akala mo lang gumugulo. Pero inaayos pala ni Lord. Tama? The more kasi na-example na rin po natin to sa isang bahay, mas masarap linisin or ilabas mo na lahat ng gamit, no? Kasi mas mo siya eh. Mas mapoporma mo kaysa linis-linis mo na ng ganyan. So, ang buhay ganun din. Kailangan maano ka ni Lord eh, ma-renovate ka ulit ni Lord. So, bakit? Marami kasing itanim sa atin, especially sa mind. Yan, ang mind natin, na yun talaga yung pinangkariyan ng kaaway na mahabang panahon. Tama? Binigyan tayo ng religious mindset. Amen. Pag sinabing religious mindset, napako ka na sa ganong kaisipan. Tama po. Kaya nga isa sa ginogol natin yung salvation. Diba sabi na marami nawawala ang salvation. Pag hindi ka na nag-church, feeling mo, tumalikod na ako kay Lord. Hindi po. Part siya ng process mo talaga. Parte talaga ng proseso ng Kristyano, yung mga panglulupay-pay, panghihina. Kasi nga, nandito tayo sa mundo na maraming tukso. Talagang nakikibaka talaga tayo dito. Nakikipaglaban po talaga tayo. At ang totoong kapahingahan, pag natapos na yung buhay natin, kapag tayo umuwi kayo. Kaya nga, isa pa sa binabago nating mindset, pag may patay,
Yung bang nalulungkot ka, namatay na siya. Ako po, pag nakakita akong patay, tas Kristiyano pa siya, sabi ko sa isip ko, nakakaingit naman to. Umuwi na kay Lord. Tapos na yung mission niya. Sabi ko, buti pa to. Pero hindi ko naman pinagpe-pray na mapaga. Sabi ko, natutuwa lang ako kasi tapos na siya. So, yun yung mga maraming kaisipan na babaguhin pa tayo. Sino ba excited na? Amen. Yung bang iniiyakan mo tita ako, tinatawanan ko ngayon yun. Pero galing din ako dyan. Iniiyak ko rin yung family ko dati. Kasi firstborn po ako eh. Yung tita firstborn. Yes. At ang favorite ng kaaway, firstborn. Tatakay ng kaaway yan kasi alam ng kaaway, magsisimula sa kanya yung salvation ng family, ng kamag-anak, generation. Nung na firstborn po ako, talagang yung mama ko mas lumala, papa ko mas lumala, kapatid ko, pamilya ko. So, sabi ko, ba't ganun? Yung pala, may maganda kasing plano si Lord sa family namin at sa atin din. So, ang maganda lang po sa biyaya ni Lord, pinaglaban natin yung calling. And ngayon ko nakikita yung resulta. For 13 years, diba? 13 years in the making. Amen. Ang sarap na umuwi. Dati ayoko talaga umuwi ng Pampanga eh. Kasi nga, nakatamad. Lasing si Papa, si Mama, umalis. Tapos yung kapatid ko, kakaiba rin kami ng So, for 13 years, pag umuwi ako ron, sarap ng feeling. So, hindi ko naman sasabing yung ganun kahaba. Pero isa lang sa natutunan ko, depende sa pagsunod. Yes. Depende sa sigasid ni natin. Ano talaga si Lord? Alam niya kung nagsusumikap ka para sa akin. Alam ni Lord na kung seryoso ka. Kaya po ang pagsunod kay Lord, hindi mo siya mapepeke. Susunod ka kay Lord, tuloy-tuloy ka. Pero yung check ni Lord yan. Ano po? Kaya excited po ako sa inyo. Tuloy-tuloy lang po kayo. Amen. Expect nyo talagang habang sumusunod ka, may mga nasal sa inyo. Oo, totoo. Ako, inopin ko kayo Papa dati. Ako, Mga kapatid. inasar nila ako dati. Gusto ko talaga. Ano lang, iba yung ano niya eh, pastor eh. Magsisimba naman ako sa iba eh. Punta ako magsisimba niya. Sige, punta ka lang pagka gusto mo na. Hindi kita pinipilit. Ngayon lagi kong pinipilit sa kanila namin. Kasi pagka pinilit mo, hindi... Yes. Isa pa yun. May, ang tao po, meron siyang perfect time calling. Kagaya ng nababanggit ko po lagi yan. Kung nagigets yun yung preaching. May paulit-ulit ako sinishare na hindi ko rin magets. Ba't ko inuulit? Hanggang, okay. May mga tao pala na kailangan nila marinig. Diba nabanggit ko sa inyo dati, sumasama lang ako sa paborito ko lagi, baptism. Kasi dahil pagkain, nakakita akong pagkain eh. Tapos magsiswimming pa. Pero ibang religion para sa akin yun. Ito, mga born again to. Mga praise the Lord to. Isa ako sa manangasal. Isa ako sa pasaway. Pero time will come pala. May perfect calling. Tamang ano pala ako. So, that time, 2008 po yun. 2009 hanggang 10. Tapos nung pumunta na ako rito nun eh. Pumunta na ako noong 2012. For 5 years, ganun yung ginagawa ko rin sa pinsan ko na Christian. So, nagulat siya. Naging Christian ako. Naging ano na ako. Ang nagtaka pa siya, naging pastor pa ako. So, sabi ko, dahil doon sa ginawa niya sa akin dati, may impact pa. Kaya po yung mga pangaral nyo, minsan parang tinatawanan ka, parang hindi nakikinig, kala mo lang po. Ni-injectan na natin sila ng Kristo sa puso. Kaya nga envisioning Christ in every heart. Pag pumasok si Lord sa puso niyo, labas ka na ron. Siya na bahala ron. Kaya ako rin, naturo ka lang naman ni Lord. Wala na, si Lord na yung talagang nag-transform sa lingkod mo na. So, yung tita. Dapat first thing manalo ka in the mind. Amen. Tuloy. Ang puso, trono ni Lord yan. Sabi ng Bible. Throne of God. Tama? Kaya nga si Tita Delia, walang galit. Kung may galit sa kanya, paki ko sa'yo. Di ba? Basta ako, love kita. So, throne of God.
pag merong galit dyan sa puso mo, Harang sa pag may bumibigat, baka pinapatayo natin si Lord minsan, no? Wag, pabalikan, pahupuin mo si Lord lagi. Para si Lord yung magagay. Pero ang trono ni Satan, meron din yan. Ang trono ni Satan, yung mind naman. Which is, pwede mo siyang palisin dyan. Kasi pag si Lord yung pinakontrol. So yung mind na yan, once na makapasok naman si Satan yan, lalaroin ka rin. Amen. Kaya nga hanggang malungkot ka, no, papalungkotin ka, papayak. Ang tendency lagi ng mga, di ba, mga stress, di ba, walang gagawin, malulungkot na lang, iyak na lang, tapasok na yung anxiety, ang dami na niyang, Pero once na manalo kayong the mind, wala yung malit na problema lang. Ayaw sumunod ng pamilya ko, lalo akong totodo. Amen. Ganun, sabi ko kay Lord, Lord, pag itong pamilya ko hindi nagbago, ang prayer ko magbago to, kaya totodo ako sa'yo. Pero kung di man magbago, totodo pa rin ako sa'yo. Amen. Sa madaling salita, walang choice yung kaaway. Ayun, wala talaga siyang choice. Sabi ko, Lord, masave sila o hindi, basta tuloy. So yun na nangyari. So, true enough, kaya siguro binigyan na tayo ng chance ni Lord para mag-lead ng church. Kasi ready na yung mind eh. Amen. Alam ni Lord na na-conquer ka na siya. Pag nakagawa ulit ako ng mali, hingi lang ako sorry kay Lord. Sabi ni Lord, okay, forgiven. Let's do the vision again. So, ganun ang buhay. So, pag nagkamali, repent kay Lord. Balik lang ng balik. So, tuloy natin po ito. Ang ganda po kasi nito. Sabi rito, verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Verse 38, idalangin ninyo sa may-ari na nang aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, ang ganda ng metaphor ni Jesus na ay marami daw harvestin, tapos konti lang yung workers. Sa po yan, ang laki ng palayan doon. Yung nagche-check, yung nagtatanim doon, ay yung nagche-check ng mga palay, isa lang. Si Kanebo. Naawa ko sa kanya pag mag-isa lang, minsan bagyo pa. Pero pag ano yan, ang dami na kasama. Ayos to mga to, sabi ko sa isip ko. Bala to siguro to pagka naka-harvest ng... So madali nung anihan, pero yung pagbabantay, siya lang mag-isa. So sometimes ganun ang buhay kita. Ganun yung buhay natin. Amen. Sa pagtatrabaho, parang ikaw lang tumatrabaho. Pero pag ganyan, dumadami sila. Ako, parang ang bigat. Pero ang tao ganun. Hindi siya maniniwala hanggat walang result. Kaya tita, tuloy-tuloy lang. Paano sila maniniwala kung naayaw ka? Continue ka. Hindi sama-sama lang po kayo pag ganun. So, kung may isang nag-stand out, Tuloy lang. ang ganda nun, no? Ako po, ganun din po. Kaya nakikita ko yung sarili ko, inanay. Sabi ko, kailangan kong tumodo. Bukod sa kailangan kong tumodo, nandun sila, ako nandito. Anong mangyayari yun, Lord? Paano ko sila mag-guide? Paano ako magmo-model? Paano ko sila i-bless? Nasa Rizal ako, nasa Pampanga. At yung prayer ko, dininig naman ni Lord. Nagpadala siya ng simbahan na sooner pala or later, magiging Christ in rin dito. So, true enough, yung Christ in doon, yun yung nag-care sa family. Yun yung ginamit nila. So, kaya yung mga mala sa buhay na sa malayo, pag-pray lang natin sila. May gagamitin po sila. So, yun yung tinutukoy ni Lord na maraming aanihin, konti mga ano po yung aanihin? Yung mga lost souls for Christ. Amen. Madaming kaluluwa na nangangailangan ng salvation. Maraming kaluluwa na saved naman na, kailangan lang nila ng redirection. Tama? Ngayon ko lang din naintindihan yung purpose ng church. Na ang purpose ng Christ inyo lalo. Yung mga Kristiyano na naguluhan, na wala yung connection nila sa sinasamba nila. Tapos wala silang mapagsimulan. Yun pala. Pwede silang mag-join dito. At the same time, tuturo natin yung ano ba yung mga tamang kaisipan patungkol kay Lord. Tama? So, hindi na tayo bounded ng law. So, tinutukoy dito, isa po sa, ang ganda po nitong verse na to kasi timing siya sa ating paparating na anniversary. Next month na.
Grabe, napakabilis na, next month na po. So, opo, shinare ni Bishop to, it's all about capacity challenge. Sabi ni Bishop, depende kasi yung paghahanda mo kung ano yung in-anticipate. Tama? Kung yung anticipation mo, maliit lang yung preparation. Tama? Konti lang yung kong pansit, baka 3 lang kami. Di ba, halimbawa? Amen. Dumating ang dami. So, bulaga, ano? So, ganun din yung anniversary natin. Habang sinishare ni Bishop, yun yung nasa isip ko, anniversary. Dapat ko lang, mindset ko rito, malaki. Tignan ko na malaki to. Baka masyak kami. Lalo, sabi pa ni Bishop, tsaka yung si Nanay Edith, kung nakita nyo sa post ko, pupunta rin sila. Yung mga, councils. Kakabahan ako. Pressure ako. Pero at the same time, yun, yung capacity na tinatawag. Kaya po, isama nyo rin po sa prayer, may conviction naman si Lord. Paalam natin na yun, pwedeng floringan na natin yung kabila. Tapos, bubong. Tapos, mga poste-poste lang, tamang poste lang muna. Kaya excited ako makita si Tita Rena. Estimate natin. Para preparation siya for the great harvest. Hindi pa sinasabi ni Bishop yung ating team sa 2026. Kasi Arise and Build yun, di ba? Pero, alam ko patungkol din sa harvest. So, yung anticipation dapat nandun. So, ganun din sa natin, sa mga mahal natin sa buhay. Kung ina-anticipate mo na maliligtas sila, dapat yung galaw natin, ibang level. Tama? Ako ganun yung mindset ko eh. Kailangan kong galingan kasi pag hindi ko tinapangan, walang tatapang sa family. Pag hindi ako nagpakatatag, firstborn pa ako, impyerno kami lahat. Ganun yung mindset ko dati. Kasi akala ko salvation nawawala. So, ganun yung kaisipan ko. Sabi ko, kailangan ko tatagal. So, matiis mo siya ng 10 years, ibang level yun. Na kung umuwi ka, once a year lang. So, depende talaga sa sigas. Kaya congratulations pa sa mga tuloy-tuloy. Tita, diba? Kahit may sakit, tuloy. Wala pang absent ng Sunday, ha? So, ganun yung sigasig na tinatawag. At hindi lang sa attendance yun, nakikita. Yung kagaya ni Tito Sherwin, part siya ng pagsisigasig. Yung bang gagawa ka lagi ng way, parang makakonect ka. Gagawa ka lagi ng way para huwag mawala yung fire. Yan, Tita, ha? Pag nangihina ka, punta ka rito. Pag dalawa kayo, Tita, ano kayo? Tawagan niyo ako. Kaya, Pastor, pag sila, Christian ka na nga, dapat sa iyo Meron talaga. pwede nyong pwede nyong, Christian daw yun. yes. Pwede nyo pong isagot dyan para safe tayo. Ako po ay tumanggap kay Lord, pero nasa process pa po. Hindi pa po perfect. At habang buhay po ako hindi magiging perfect. May nakikita po kayong lumalabas na ugali ko. Pinapalabas nyo kasi. Hindi naman, kung nyo sabihin ganun. Sabihin nyo lang, nasa proseso po kasi. Yes. In process. Maniwala kayo, may makikita pa po kayong pangit sa akin. Hindi pa po ako perfect. At mahabang panahon. So yun, ganun natin sabihin. Hindi naman kasi pwede sa Amen. Kahit sa akin po. Kahit kami, as Hanggang ngayon, ilang taon na ako, ano sa siguro, in process, to process pa. Kasi 9 parang, years na. parang natatakot ako. Kasi, iba yun, nangyari din kay Rin ko. Natatakot ako maging ganun din ako. Sa baptist pa. Pagkatapos Ako na ako ng 1 year agad yung 2016 siya kasi. Kasi ate, Tao Since talaga, nung kami sa na umaano talaga yung pag hindi parang nasa maganda yan takot parang semen tapos wala Tuloy ko lang po, Tuloy lang po natin yung word para hindi ma-interrupt yung revelation ni Lord. So, tuloy ko lang po. Punta natin yung John chapter 4 verse 31. Sabi po rito, samantalang makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na po kayo. So, si Jesus, inalok nila kumain. Amen.
naalala ko ni nanay nung ano. Yung mga, si tita, ang dami namang ulit sa akin, kain ka na. Oo. Ako, busy pa po ako, wait lang po. May kausap pa. Ako, hindi ko maramdaman yung gutom kasi Kaya nga, bukod puro sa saya. kaya na pagbuo Ano po ano ako sa soul Ayun yung main concern natin. Ako, ganito pala pag nagpapasto. Yung kaluluwa yung target mo. Yung desire mo, ayun yung busog na busog ka. Tapos yung kausap mo, talagang nagre-response din. Tapos yung sarap ng pili. So, that time, ganun yung ano nila kay Jesus. Kumain na po kayo. Pero sabi rito, sabi ni Jesus, verse 32, ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi nyo nalalaman. Amen. Si Jesus daw merong pagkaing hindi nalalaman. So ano kaya to? So sabi rito, verse, ano na tayo? Verse 33, kaya't nagtanong-tanong ng mga alagad, may nagdala sa kanya kaya ng pagkain. So si Jesus, hindi mo siya mahuhuli sa sinasabi niya. Si Jesus, pag nagsalita siya, iba yung pakahulugan dun sa pagkakarinig. Ano po? Yung tinutukoy ng mga tao, pagkain, si Jesus, iba yung pinaparating niya. So, tawag niya revelation. Yung salita ni Lord, story siya, di ba? Pwede mo kasi, ay, nasa dyan na naman ako, alam ko na yung kwento nito eh. Hindi po. Maniwala kayo, pag binasa mo ulit yun, may bago siyang pakahulugan sa'yo. Ang tawag na revelation. Amen. Nabasa mo, ako nalibot ko na tong Bible na. Pero pag binasa ko na naman yung verse na yun, iba na naman yung dating. Iba na naman yung approach. Lalo't iba yung sitwasyon mo eh. Tama? So, ganun yung word, power ng word nila. Buhay na buhay talaga siya. So, si Lord, ayun yung sinabi niya. Sabi niya rito, may pagkain ako na hindi nyo nalalaman. So, sabi ng disciple, ang pagkain, may nagdala kaya sa kanya. Yung kaisipan pa rin ng mga tao nasa physical world, pero si Jesus iba. Tuloy po natin para mas makita natin. Sabi rito, verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Magkaiba sila ng kaisipan, no? So, ang pagkain daw ni Jesus, yung, ano daw? Balikan natin. Ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. So, the more na ginagawa natin yung kalooban ni Lord, pinapakain mo yung spiritual. Amen. Pansinin niyo po yun. Yung bang punta ka ng church, ang lungkot mo, di ba? Tapos pagkatapos ng Sunday, ako na-obserbahan ko po yun. Pag dumadating yung mga tao linggo, tapos parang matamlay, minsan nakangiti naman. Malaki yung ngiti niya. Pero nasa-sense ko yung spirit. Ano to, may problema. Tapos ano siya? Pwedeng ganun may malungkot kasi or may galit na halata. Meron namang parang kaya niyang mag-portray. Pero yung ano niya, basang-basa. Lalo po ako sa biyaya ni Lord, yung discernment, pinapaano ni Lord. Kasi nagpe-preach po ako, may talagang napapaano siya eh. Parang sinasabi niya, ako yun. Talagang nakikita ko sa mukha niya. Tapos nababago yung aura niya. So, ganun yung every time na nakikinig tayo ng salita ni Lord. Bakit nagkakaroon ng revelation? Tapos nadidil yung spirit. Kasi iba-iba yung spirit na dala natin kada linggo eh. Kasi nga na-contaminate tayo ng mundo, may umaway sa atin, pinagbigyan natin, di ba? So may spirit espiritu tayong dala-dala. Kaya pag natatapos yung Sunday, pag nakikita ko po kayo, iba na yung mukha nito ha. Ano siya ulit? Ubas. Minsan kasi paasas yung spiritual minsan, yung spirituality. Yung tuyot na tuyot, yung bang pinagsamantalan ng mundo to Pero pagkatapos ng Sunday, yung ano siya ulit. So, ganun yung power ng pag-attend sa mga gawain. Ito naman yung prayer ko na makita rin ng iba. Nakasama natin. Na hindi tayo nagsiset ng gawain para wala lang. Para magtawanan ulit, mag-banding. Hindi po. Kaya may gantong gawain. Parang spirituality natin, napapakain. Hindi na, kaya nga yung mga nag-reason, ayun naman talaga ang totoo. Kasi nga we are by grace.
So, may dahilan ka, okay, we respect. Pero, concern ako, sayang yung paglago mo. Kasi chance mo to para, yung bang, kagaya tita, may tanong siya, masasagot ng word ni Lord. Eh kung hindi ka pumunta. So, tayo naman sa CIY family, wala na tayo sa lumang tradition or kaisipan na kapag hindi ka pumunta, di mo love si Lord. Pag di ka pumunta, may problema ka, hindi. Natrap ka lang talaga ng mga schedules. So, dito po, walang judgment. Dito po, kung hindi ka makakapunta, okay lang po. Kaya nga sinisikap natin magkaroon ng recording. Para at least maabot sila. Nagets niyo po? So, yun yung ating goal na dapat naandun ka sa mga gawain na para kay Lord. Amen. Kasi ikaw yan eh. Hindi pwedeng si pastor yung turumabaho ng iyong paglago. Kuya Nico, di ba? Natutuwa kay Kuya Nico. Pag pagod, di ba? Maghapon, aga pa lang, nasa palengke na. Pero, sabi ko, darating kaya ito mamaya. Nire-testing ko kanina eh. Dumating naman. So, part yan ng ng paglago spiritual. Hindi lang po nagkakaroon ka ng feeding sa spiritual. Maniwala kayo, nag-a-attract pa kayo ng favor. Nag-a-attract kayo ng pabor. Pag sinabing pabor, kasi nga si Jesus nakikita sa inyo. Yung mga favor pumapasok. Pumapasok po yung pabor nito. So, yun yung kailangan natin sa buhay. Spirituality, tapos favor of God. Kasi pag sabing favor of God, may mga bagay na hindi mo kailangan trabahoin talaga. Hindi mo kailangan mamatay para makuha yung bagay na yun. Mamatay sa pagod. Ito, ayoko sana i-share pero pinapashare ni Lord. Tayo kasi nagtatrabaho. Ako pa nagtatrabaho pa rin pa. Financial kasi kailangan natin eh. Ang araw-araw. At the same time, sa vision din ni Lord. Malaking tulong. Tapos umuwi ako kahapon ba? Kahapon ng madaling araw. Amen. From biyaya ko ng gabi, 9 yata ako ng biyaya. Nakauwi ako magtutunan. Tapos tulog lang konti. Gising ng 4:30. Simbang madaling araw naman. Dating ko rin, parang artista si Pastor. Hindi mga ka-berks natin, yung mga spiritual family natin. Tagal ko kasi nakauwi. So, yakap-yakap, lahat. Yung mga kananayan, mga, kasi tayo, friendly tayo. So, yun yung natin. Tapos after nun, may isang spiritual family rin. Nasa likod, nasa harap niya. Ginanon ako, alam ko, nag-bless naman ako, tapos may inabot. Hindi ko tinignan. Nalagay ko na lang. Salamat po, tita. Salamat po. Glory to God. Tapos po, after po ng sambang madaling araw, punta naman ako sa office. Yung love gift po kasi na 1 month ko hindi nakuha. Yan. Kasi weekly po may natatanggap na tayo sa biyaya ni Lord. So, yun naman ay natin. Ministry. So, tapos ko, 4 yung sobra. 4. Kasi 4 weeks ako hindi nakauwi. Nagpot 5 yung binigay. Nakita ko na lang sa nakauwi na ako. Tapos pagbukas ko pa ng isa na yon, may laman na 5. Wala. Naligaw to, isasoli ko to. Kasi bukod na yun, bless na ako doon sa love. Tingin ko meron pang wala. Pagtingin ko, may pangalan ko. Alagay, Merry Christmas. From CIY family. Sa akin pala. Ito. Nakukuha niya yung yung illustration Hindi ko po binupost yung So, pinapakita ko lang paano mag-bless sila. Amen. Eh di syempre, tuwa ako. Pangulog na ng motor to. Hulugan pa naman this week. Thank you Lord. May pasobra pa pang sa family. Ngayon, ito na, kayo na niya. Pastors, na namin. Si Nanay Edith, siya yung pinakang head of the head ng Rising. Amen. Of course, si Bishop, tapos siya yung isa sa mga councils. Sabi niya, ako taga-welcome Ako nagwe-welcome ng mga dumarating. Kami house. So, welcome to the Rising yung mag-ala. Tapos yung dumating si Nanay, I talk to you later. Dinuduro pa ako, I talk to you later. Nakabahan ako, ano kayo sabihin nito? Opo, sige po. Tapos tawag na ako sa baba. Kaya,
Kitang-kita namin yung sigasig mo kay Lord. Yung effort mo kay Lord. Alam na namin. Bigay ng Christ niya. Bigay ni Lord. Patilig na. Lord, sige. So, parang wala naman laman. Parang wala laman. Eh, mga bago, manipis talaga yun. Street, batsyado. Ginanong ko habang nakaupo at ako nakikinig ako sa kay Bishop. Bumuka. Gumanon. Another 5K. Thank you, Lord. Parang malalaglag ako sa upuan. Tita. Ay ko, sa trabaho, isang linggo mo tatrabaho yun. Diba? Okay. Nagigets niyo po yung pinagkaiba ng pabor, ha? Favor at labor. Yun po yung share natin, ha? Favor and labor. Solve ka na ka. Tama na, Lord. Sabi mo, tama na, Lord. Okay na to. Ngayon po, may isang pastor pa. Nakapag maaga, may meeting kasi kami lagi sa San Fernando every once a month. Twice a month. Pero siya yung lagi kong, paunahan kami dalawa. Nauna ako lagi, minsan siya. Kasi siya yung kabanding ko. Sabi niya, saan ka punta? CR lang po saglit. Wait lang. May pinabibigay sa'yo si Lord. Ginawa ko lang. Salamat po. Nagabala pa kayo. Binulsa ko na lang. Punta ko CR, siyempre, check mo. Baka mawala. Kung may 2K na naman. 2K na naman. Para ako nananaginip. Hindi ko sa panaginip lang to, Tapos pagising mo, yung naiiga pala, di ba kita? Sabi sa Facebook, sa dami ng panaginip mo, yung naiiga lang, yun lang yung natupad So, para siyang panaginip, ito pala yung calling ni Lord. Talaga yung sinasabi nating paborito ko pong word, na sagot kita. Wow, God. Okay na, Lord. Okay naman. Awat. Tapos yun na po yung Christmas party na gawin. Nagparapol pa. Sa dami ng pwedeng makakuha ng pera. Sabi kasi yung nakakuha, binata. Tapos ganda lalaki. Kasi siya, biro naman yung mga natin. Biro lang nila yun. Tapos nakakuha pa rin tayo. So, nakita niyo po yung illustration lang po yan. So, pinapakita po ron natin na labor is different from favor. Wala to naman yan, pastor. So, yun yung in-example na sabi ni Lord, sabi sa'yo anak, gawin mo lang yung kalooban ko, akong bahala sa'yo. So, material pa lang yun. What is yung spiritual? What if yung mga kaluluwa? Yun naman yung heart natin talaga, kaluluwa. So, dapat yun yung natin. Amen. So, depende sa pagsunod. Tapos, isa pa po sa importance of prayer, kasi nasa care group and prayer tayo doon. Buti na lang humingi po ako ng prayer sa inyo lahat. Amen. Kasi, papunta pa uwi, may na-experience po. Amen. Lagi naman. Pero mas iba lang kakaiba tong na-experience natin within kahapon. Papunta, yung nabalitayan na lang po sa Facebook, yung bumulusok na truck doon sa Tipolo. Yung pabuso-buso po, di ba? Tinama niya na lang doon sa poste. Ako naman, papunta ako paangat, kasi papunta ako ng paluwas Pambilis ko, may truck siya na mabilis. Sinusundan ko rin. Nakita ko naman, nagbibigay yung sa kapila. Ibig sabihin, pwede kaming dumarin. May biglang sumulpot pa gano'n. Biglang prayer na yung truck. Medyo malaki yung truck. Ako na yung kasunod. Sasalpo ko yung yung mukha ko. Tapos papasok sa ilalim. Ganun yung mangyayari. So, buti nakapag-preno, defensive driving, mahalaga. Pero yung hindi naman sa dahil marunong ka mag-drive. Amen. Yung pag-iingat. Tapos yung prayer. Biglang pumasok sa ito prayer. Yung prayer nila. Ito yun. So, after nun, dire-diretso. Yung pauwi naman, merong stoplight na nahabol ko yung di ba ganun tayo pag nagdadrive? Sa mga nagdadrive po, maintindihan ako nahabol mo yung stoplight para makapasok ka ron, green pa biglang nagdilaw na. Sabihin mo, kailangan mo na mag-slow down. Pwede mo siya ipilit Karamihan ng driver, pinipilit siya. Ang term nila ron, bilis-bilis hindi slow down dito Di ba dahil pag nagdilaw, slow down na. Sa kanila, iba, pas-pas. Pwede kong habulin yung mga yung pakayat.
Pero sabi ko, hindi, ano na lang, slow down. Ngayon po after nun, pag abante ko po, na after kong dumiretso, merong truck na inararo yung 4 na motor. Tapos may van, may kotse. Talagang karambola. May video pa nga po ako na na dinaanan ko siya. So, kung ano po kung inagaw ko yung stoplight na yan, kaya naman. Kung pinilit ko yan, kasali ako rito. Yung sabi ni Lord, kasali ako rito sa mga nakatumba na. So, sabi ko, yun yung power ng prayer. Amen. Talagang sabi ko, yung prayer works talaga. Yes. So, yun po yung ating highlight this na. Dapat maging prayerful tayo. Totoo yun, panalangin natin sa sa group chat. Thankful ako, natutuwa ako pag may nagsisend ng prayer doon. Sama naman sa ganito. Kasi powerful talaga ang prayer. Hindi natin nakikita kasi spiritual battle. Yes. So, agabi rin, naalala ko po, dagdag din. Tinitingnan ko kasi saan pwedeng lagyan ng signage yung sa arko ng Makamot. Para at least pag dumating sila Bishop, makikita nila, Christ nila. Tumigil ako, alauna na mahigit, mag-alas 2. May lalaki lumapit sa akin. Kaya may minantay ka ba? Pre, pwedeng bigla kang di ba? Hold up Pero malis na lang ako bigla, hindi ko na siya in-entertain. So yung mga ganun, doon ko nakikita yung prayer natin. So, lagi tayong magpanalangin. Amen. Tapos, yun yung importance sa prayer. Dapat lifestyle. Kaya sabi ko dito, lagi lang manalangin. Hindi sa pagiging perfect, hindi sa pagiging may kasalanan. Hindi po. Basta tawag lang ng tawag kay Lord. Amen. Tumawag ka kasi kay Lord. Yun yung assurance natin. So, ano pa kung nakalimutan natin verse? So, yun po yung natin, i-highlight na lang natin. So, this Sunday, share natin para mas marami makarinig. Yung 4 pillars para sa stronger church na tinatawag. Para maging matatag yung church. Sa Sunday na lang natin share yun. Pero, para makarinig lahat. Pero yun po, yung kailangan natin i-highlight yung gabi. Prayer, and then yung favor of God. Sa pananalangin, nandun yung pabor nito. And favor is different from labor. Kaya, Amen. laging magkaroon ng time kay Lord. Sabi ko, kung sumama to ng yung pastor sana. Hindi ko alam gagawin ni Lord yung pabor ni Lord. Basta pag minopen si Lord na gawan nyo ng paraan. Lalo't leader Ito po, instruction ko sa mga leader. Kasi iba yung calling mo Iba yung nila. Amen. So, dapat ang maisip mo dyan, paano gagawa ng paraan. Kasi magkakaiba ng level. So, sa mga mananampalatayang bago, siyempre, nauna ba? Pero sa leadership, ibang, dapat ikaw na maangkay sipa mo dyan, paano mangyayari? Tama? Paano kaya gagawin? Paano natin to gagawin? Amen. So, para yung vision, hindi siya mapurnada. Ibig sabihin, hindi siya ma-delay. Tama? So, ang prayer din natin by January, first Saturday siya. Kakaroon ng Actually, every first Saturday of the month po lagi. Prayer and fasting na training. Alam ko nakikita niyo yan. Pero ang gagawin natin po, sa church, every first Saturday, siguro starting January, every first Saturday ng February, March, April, pupunta tayo doon sa Tapos yung live stream na yun, doon na tayo susundan lang, manonood lang talaga tayo. Pag sinabi mag-pray. Pag sinabi mag-worship, di ba? So, yun na yung ating nakasatellite tayo. Pero prayer natin or target natin, kasi si Bishop in-invite din tayo. Sa first Saturday ng January, nakapunta tayo. Amen. Sa main mismo. So, kasi kailangan nating i-endorse yung
Christ in you pinanganak. Amen. Through endorsement of the Holy Spirit, through Christ in you pinanganak. Parang makita nila na kaisa talaga tayo. So, minsan lang natin gagawin yan. Hindi ko na po kayo re-record sa mga susunod na buwan. So, gawin natin, every, dito na po yan. So, yun lang po yung prayer natin this coming first Saturday. So, i-announce naman din natin sa Sunday. Tapos, yun, planuhin na natin sa sakayan. Once lang po yun. Apo. Gaya po ng binanggit natin, for every obedience, there is favor. Yung favor ng Lord, iba sa favor ng mundo. Amen. Diba? Kaya shock na shock ako kay Lord. Sabi ko, pera lang yung ginamit niyang illustration. Pero ang hinighlight sa akin, Lord, yung favor. Yun yung ating ipamuhay. Dapat mas higit na mahalaga sila. So, ano pa pong mga bagay na kailangan pa nating i-share, yun lamang po para ma-absorb natin yung mga revelation ni Lord. Nag-benefit po ba tayo ngayong gabi? So, prayer, tapos tita, tuloy-tuloy lang. Yung lahat tayo, hindi excuse po. Yung inakwento nyo, nararanasan din ng bawat isa ngayon yan. Ang mahirap nga, Christian na eh. Diba? Sa inyo po, kumbaga as is pa. Kasi hindi pa sila Christian. Pero ito, Christian na. May mga battles na. So, maraming Marami pa pong series.